Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong panahong iyon, sinabi ng Panginoon, sa araw na iyon, ako'y magiging Diyos ng buong Israel at magiging bayan ko sila. Sinasabi pa ng Panginoon, ang mga nakaligtas sa patayan ay kinaawaan ko naman sa ilang. Nang ang Israel ay naghahanap ng kapahingahan, napakita ako sa kanila mula sa malayo. Sa simula pa'y inibig ko na sila at patuloy kong ipinagmamalasakit. Muli kitang itatayo, marilag na Israel. Hahawakan mo uli ang iyong mga pandereta at masaya kang makikisayaw. Muli kang magtatanim ng ubas sa mga burol ng Samaria. Magtatanim ang mga manananim at magpapasasa sa ibubunga niyon. Pagkat darating ang araw na hihiyaw ang mga bantay mula sa kaburulan ng Efraim. Hali kayo, umakyat tayo sa Sion, sa Panginoon na ating Diyos. Ang sabi ng Panginoon, umawit kayo sa kagalakan alang-alang kay Jacob, ipagbunyi ninyo ang pinakadakilang bansa, magpuri kayo at inyong ipahayag na iniligtas ng Panginoon ang kanyang bayan, ang mga nalabi sa Israel. Ang salita ng Diyos. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ng poon at ipahayag ninyo sa malalayong lupain, pinapangalat ko ang mga anak ni Israel, ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan, gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kanyang mga tupa. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Sapagkat tinubos ng poon si Jacob at pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway na lubhang makapangyarihan at malakas, aakyat silang magsisigawan sa tuwa patungo sa bundok ng Sion, tigib ng kaligayahan dahil sa mga pagpapala ng poon. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga, makikigalak pati mga binata't matatanda. Ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa. Papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nagpunta si Jesus sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanya ang isang Kananeyang naninirahan doon at malakas na sinabi, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay inaalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan. Ngunit gaputok may di tumugon si Jesus. At lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, pagbigyan na nga po ninyo at nang umalis. Siya'y nag-iingay at susunod-sunod sa atin. Sumagot si Jesus, sa mga tupang naliligaw ng sambahayan ng Israel lamang ako sinugo. Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod sa harapan at ang sabi, tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, napakalaki ng iyong pananalig, mangyayari ang hinihiling mo, at noon di gumaling ang kanyang anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Dito po sa ating ebanghelyo, ang isang babaeng taga-Kanaan ang humingi sa ating Panginoong Hesukristo na sana pagalingin ang kanyang anak na may sakit. Itong babae mula sa Kanaan ay hindi po galing sa mga anak ng Israel. Pero nakita ng Panginoong Hesukristo kung gaano katindi ang kanyang pananalig, kaya gumaling ang kanyang anak. Mga kapatid, yung pananalig, wag natin mamaliitin. Yung pananalig nga, ibig sabihin daw, naniniwala tayo sa mga bagay na hindi po natin nakikita. Kadalasan, hindi tayo naniniwala sa mga hindi natin nakikita. Ang pinaniniwalaan lang natin kung ano yung nakikita natin, katulad ng pera, pagkain, o kaya nakikita natin sa mundo. No? Pero pagdating na sa Diyos, yon ang pinakakulang sa atin. Kaya bandang huli, kulang din po tayo
sa pananalig. Mga kapatid, ang nagpapalalim din ng ating pananalig o pananampalataya sa Diyos ay yung banal na Eucharistia. Kung naalala natin nakaraang linggo, no, yung mga gospel ay patuon, no, sa pag-i-increase po natin ng ating faith, no, sa ating Panginoon sa pamamagitan ng banal na Eucharistia. Ang Eucharistia, manampalataya tayo, ay nakabatay kay Jesus na nagbibigay ng buhay sa atin dito sa lupa hanggang sa makaakyat tayo sa langit. It is the source of many, many graces, katulad ng sacramental grace. Ano ba ibig sabihin ng sacramental grace na ito? No? Halimbawa, kung tayo ay namatay sa kasalanan, kailangan tayong pumunta sa kumpisal para matanggap po natin ang pagpapatawad ng Diyos at pagpaganumbalik sa atin yung buhay. No? Isa rin salita din yung sanctifying grace. Ngayon, kapag tumanggap po tayo at patuloy na tumatanggap ng tinapay ng buhay ng ating Panginoon Jesucristo, tandaan natin, parang katulad din yan ng pagkain natin araw-araw, kailangan natin kumain araw-araw, ba't hindi rin natin pakainin yung ating espiritu, no? Ang spiritual na pagkain ay walang iba kundi si Jesucristo. Pagka tumatanggap po tayo ng komunyon, ay si Kristo po buong buo ang tinatanggap po natin. No, ang kanyang katawan, ang kanyang diwa, ang kanyang spirito, natatanggap natin, at yung ating patay na kaluluwa at kulang pa, no, sa grasya, ay nabibigyan po ng grasya at buhay sa pamamagitan nga nung ating pananalig. Sa madalit salita, naniniwala ako na ang bumubuhay na sa atin ngayon ay si Jesucristo. O, maaring kumakain tayo, nabubuhay tayo sa mundo, maraming salamat, pero minsan yon ay nakikita rin natin sa mundo ng Panginoong Diyos na lumikha ng lahat, pati yung pagkain na kinakain natin. Pero ito, sa pamamagitan ng pananampalataya, nakikita natin yung pagkain natin ay galing din sa Panginoon at sa Diyos tayo nagpapasalamat. At ang Diyos din ang nagpapabago ng ating buhay. At muli, huwag nating kalimutan, kapag tayo tumatanggap ng Eucharistia, ang ating spirito o diwa ay nabubuhay, no, dito sa lupa hanggang sa makaakyat tayo sa langit. Nagiging source din tayo ng buhay, no, para sa ating kapwa. Kaya ang dami pong pwedeng gawin o mangyari ng isang taong may tunay na pananalig sa Diyos. Nakikita niya lahat ng mga bagay na ito dito sa lupa sa punto de vista ng kanyang pananalig sa Diyos. At puspos siya ng grasya na kapag bibigay din po siya ng buhay sa kanyang kapwa, lalo na sa mga naghihirap. Samantalang, yung iba na nawala ng pananampalataya, no, ang kanilang existence lang ay para dito lang sa mundong ito, maaari, hindi natin mamaliitin ang grasya ng Diyos na umiiral sa lahat ng tao. Pero mas maganda siguro yung ating pananalig magdadala sa atin sa tunay na pagtulong sa ating kapwa. At pwede nating sabihin, kapag tumutulong na tayo sa ating kapwa, manalig ka kapatid, ang Diyos ang bumubuhay sa atin. Kaya tayo po ay magdasal. O Diyos, maraming salamat po sa biyaya ng Eucharistia na aming tinatanggap tuwi-tuwi na, no? Regular, linggo-linggo, at kayo po talaga ang nagbibigay ng buhay sa amin. Tulungan nyo kami na masilayan ang grasya na ito, at ito'y grasya ng buhay na bawat tanggap natin ng banal na Eucharistia, at magbigay buhay din kami sa aming kapwa. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen.